Ipinaliwanag ng isang law professor ang naging proseso ng Senado sa pagko-convene bilang impeachment court kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Attorney Randy Ariola, sinabi ito na kinakailangang mag-convene muna ang Senado bilang impeachment court bago nito maaaring talakayin ng impeachment complaint na isinampa ng Kamara. Ayon kay Attorney Ariola, bagamat pangunahing tungkulin ng Senado ang paggawa ng batas bilang bahagi ng Kongreso, may espesyal itong tungkulin sa ilalim ng konstitusyon bilang impeachment court. Anya ito ang dahilan kung bakit nagsuot muna ng robe ang mga senador at sumailalim sa oath-taking bago opisyal na simula ng impeachment proceedings. Ipinaliwanag din ni Attorney Ariola ang kahalagahan ng bilang ng boto sa impeachment trial kung saan kinakailangan ang 2/3 vote o 16 na senador upang ma-convict ang respondent. Sinabi nito kung kulang sa kinakailangang bilang ang boto pabor sa conviction ay hindi maipapatalsik sa pwesto ang respondent. Pagdating naman sa mga senador na maaring hindi makadalo sa mga pagdinig, sinabi ni Ariola na mahalagang makaboto ang mga senador dahil nakabatay ang kabuang bilang ng boto ang magiging resulta ng impeachment trial. Samantala, nilinaw rin nito na 10 araw ang ibinibigay para sa pagsusumite ng sagot ng respondent ay karaniwang proseso at maaari lamang mapalawig kung may sapat na basihan at papayagan ng impeachment court. Dagdag pa niya, inaasahan pang magtatagal ang buong impeachment proceedings dahil daraan pa ito sa pre-trial, pagsusumite ng pleadings at presentasyon ng mga ebidensya ng magkabilang panig. Hinimok naman niya ang publiko na bantayang mabuti ang impeachment proceedings at suriing mabuti ang mga ebidensyang ihaharap ng prosekusyon at depensa bago bumuo ng sariling pananaw sa usapin. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Randy Ariola. Tayo, magmantingnan po natin kung ano mangyayari. Matagal pa po ito. Dahil after nito, sumagot, sabihin natin, mga 15 days and another 5 days, 15 days na po yan. Tapos i-set within 10 days, i-set yung pre-trial. So medyo matagal pa po yan. So after po ng pre-trial, saka pa lang po magkakaroon ng setting para mag-trial. Yun, doon sa trial, doon pa lang po mag-ipresenta ng mga ebidensya yung bawat panig. So una po yung prosecution and then later yung depensa. Kaya matagal pa po ito, bantayan po natin maigi para makita natin kung ano talaga yung mangyayari at tingnan po natin kung ano yung mga ebidensya na ilalahad ng bawat